Bawal po. Okay. Ngayon guys, ayan, daming tao. Pwede bang ganon yun? Sa Anglen, hindi lang sa Eden, papadetsate. Live sa kalsada, pinapakita kung saan may sobra. Ayan guys, dito na po tayo, no? At tayo ibababa. Okay, ang daming tao guys, oh. Ayan, oh. Kahapon guys, napapansin ko, parang konti lang yung tao kahapon. Tapos parang nag-uuwian ka agad. Ano kaya problema doon, no? Yan, daming tao, ayan, no? Tingnan sa dulo guys, oh. Kaya lang may kumakanta lang dyan, copyright po tayo. Dito lang po tayo sa medyo malayo guys. Ayan, daming tao. Ayan, dito naman sa kabila, dito. At mag-ikot-ikot po tayo guys, ha. Ayan, lakad po tayo. Daming nagpa-picture dito sa ating tulay na to, oh. Ayan. Ayan sila ate, oh. Ayan, nagpa-picture, oh. Ayan, oh. Talagang trending na trending po ang ating tulay. Okay, baba tayo. Okay, like, share, like, comment po tayo guys, no? Okay, magiging topic natin. Tuloy po ang ating kwento tungkol po sa pagbato ng laptop sa kanyang attorney. At saka pangalawa guys, ito po ang napapansin ko, no? Si President Bongbong Marcos, kung sabihin man natin sa talino man, matalino talaga ang kanilang lahi, no? At medyo ano pa sila, yung religyoso pa silang buong pamilya, no? Yun po ang maganda sa kanila. Buti na lang po talaga guys, may nag-comment naman po, no? Buti na lang naging Marcos po ang naging presidente, no? Kasi dati ilang administrasyon po ang dumaan at wala pong nakapansin dito sa mga corruption na to, kasi isa po sa mga pinakamalaking problema sa ating bansa ang corruption. Inong pumasok po ang ating PBBM, ay nahalungkat po ang mga tinatago noon pa man hanggang ngayon, ay nalaman po natin na ganyan pala kalaking pera, no? Nakorap po ng ating mga opisyalis diyan. Ayan, ang dami tao. Ayan, oh, grabe guys ang tao. Daming tao. Ayan. Dami, oh. Ayun, nandito na sila, nakaupo na lang sila dito guys, oh. Ayan, ganyan po ang ginagawa dito guys, tulak lang po. Yung bisikleta nila, tutulak lang po yan, no? Hindi na po yan sinasakyan, bawal po. Okay? Ngayon guys, window po tayo. At ito na po ang ating pagkatapos doon sa Summit 26 sa Cebu Mactan, ay nakikita po natin ngayon guys ang ating mga projects. Ayan si ayan, hello Andres. Ayan si Andres, punitin ang sidula pak. Ayan, salamat Andres. Ayan, okay. Si Andres Bonifacio nandyan. Diana Molina, maraming salamat din sa iyo sa blessing na binigay nyo kay Andres. Ayan, nandaan. Dito po tayo. Wow, maraming salamat po sa mga likers natin. Thank you so much. Ayan guys, ang 20 pesos bigas natin na hinahanap po nila ay na po, nasa dagupan na po sila, ha. Nasa dagupan na po sila. At tuloy pa rin yung mga biyaya, mga ayuda na mga sako-sakong bigas na iwan ko kung 25 kilos o 20 kilos. Di ko lang alam, no, kung ilang kilo yon. Pinamamahagi po ng ating mahal na Pangulo. Ang daming bigas guys na pinamimigay, no? Marami pong nagsasabi talaga na ang presidente nating President Bongbong Marcos sana po daw ay wala ng eleksyon. Sana po ay
siya na lang po daw ang maupo hanggang tumanda po siya. Bakit? Yan, tanong natin kung bakit, guys, no? Ikita nyo naman ang kanyang trabaho, di ba? Mag-isa lang siya, wala siyang ang vice naman niya, wala namang ang vice niya, wala naman pong pakialam ang vice niya kahit na hindi na tumutulong ang vice niya. Iwan ko, tingnan mo si vice niya ngayon. Tama-tama, pagputok ng bulkan ay wala na dito si vice niya, no? Nandun na sa dahig. Pinasyalan niya ang kanyang tatay. O si PBBM tuloy pa rin ang kanyang trabaho. O ano pa ba ang masasabi ng mga DDS diyan? O, di ba? Ano pang masasabi natin sa mga DDS? Okay, i-comment nyo na lang po guys sa ating comment section kung ano po ang masasabi nyo. Ang president ayun, nagsasalita doon sa may Summit 26 sa may Mactan, Cebu. Kita nyo naman ang mga tao ay nakatingala po sa kanya kung gaano po siya kagaling mag-speech at napakatalino sumagot sa mga iba-ibang lugar na nagtatanong po sa kanya, no? Napakagaling. Sana po ay hindi na raw palitan si President Bongbong Marcos. Siya po ay manatili na po na hanggang pagtanda na lang po niya at hanggang parang ano na yan guys, parang king and queen na po yung mga kaibigan, prime minister kumbaga, no? Hindi na magpapalit ng presidente. Kasi kung mangyayari talaga yan guys, ang ating bansa ay talagang uunlad po ito pag Marcos ang hahawak. Kasi sabi nga nila, paano kung Marcos daw ang maupo? Wala ngang ginagawa hanggang sa ngayon. Alam nyo guys, si President Bongbong Marcos, 6 years pa lang ang kanyang termino. Ang dami na po tayo nakikitang pagbabago, no? Pagbabago, lalo na yung mga LRT7 na yan. Yung subway na yan, ginawa din niya. Kita nyo? Ganyan po kaganda at kagaling po ng ating presidente. Kasi nung nakaraang president guys, mula kay Ramos, Macapagal, di ba? Aquino, may nakita ba tayong pagbabago? May napapansin lang ako noon, may mga proyekto na mga hinuhukay, no? Na umpisahan, after that iniwan at ginagapangan ng mga damo, no? May mga ganyan po ako nakikita Pero ngayon guys, talagang tutok na tutok po ang ating DPWH na si Secretary Dizon, mga kaibigan. Hands on, no? Siya pa mismo ang bumibisita at parang kumbaga parang inaaraw-araw na niya ang mga proyekto para yung mga bakal lang ginagamit, substandard na materialis ay nachi-check po niya. Kasi may napansin ako ngayon, kailan ba ako may nagbuhos ng semento sa kalsada na walang bakal guys. Ang may bakal lang doon lang sa yung guhit sa gitna at saka sa gilid, yung gutter ba yan, doon na nagkakaroon ng bakal, pero yung gitna talaga walang bakal. Pwede bang ganon yun? Nagkakaroon ng bakal doon sa gilid lang. Ito po entrance natin. May mga foreigner guys, ayun, may mga foreigner, dami palang foreigner guys, Okay.